De La Rosa ng it's my physician sa Cardinal Santos. And I was examined also by Dr. Ibon, forgot his name. But one of the things that was prescribed since I was in pain before ako tinusok dito, I was given fentanyl, kaya doon ko nakilala yung fentanyl. And as a matter of fact, yung word fentanyl came out from my mouth first. Kasi sinasabi ako, may inuunom rin ako na strong substance. But si Presidente Marcos, sabi kasi niya na baka epekto ito ng fentanyl. Mr. President, you might want to read the synopsis of fentanyl dyan sa may hawak-hawak ka man ng yung cellphone mo. Fentanyl is a medical thing. It eases up the pain. Ngayon, yan nilalagay yan para to ease the pain. Pero nung na-opera na ako, okay na ako. And that was about 8 or 7 years ago. Shortly before I ran for the presidency. Magkaroon ako ng talagang masakit. Itong fentanyl po, Mr. President, it is prescribed by a doctor, may prescription yan. O ito yung fentanyl patch. Parang ganunin mo yan, malaki man yan, guntingin mo sa 4, ganon. Tapos, isa ito, it talks for about mga 6 hours, 7. Wala na, palitan mo na naman. And it is prescribed by the doctor. And kinuha ko yung aking fentanyl prescription drug doon sa pain center ng St. Luke's. At nalaala ko pa, ang nagbigay sa akin noon si Dr. Javier. So, I'm giving you the name and my doctor. Pagkatapos noon po, gumaling na ako, Mr. President. Hindi na ako nag-fentanyl. Hindi ko na kailangan eh. Ngayon, yan ang bumulta ka sa akin ng ganon. Tatanungin kita, yung cocaine, may prescription ba yan? Saan mo kinukuha yung supply mo? Alam ko ang tao nung dumadala sa diyan sa Malacanang. Body-body mo yan sila. As a matter of fact, yung yun yan sa cabinet mo. Yung mga body-body mo noon, sa binata pa kayo, kasama mo yan sila, kung nandito ka sa Davao, hirit ng hirit kayo ng cocaine, doon sa Tadeco, yan, gusto kong palanganan, nandiyan sa Malacanang yung isa, gusto trabaho. Yung iba, gusto mo pangalanan ko. Pero, ano na kasi, tayo na lang, kasi wala naman silang kasalanan. It's your idea kasi itong ano. Long time ago, I was suspecting it was Romualdez. But ang lumalabas doon sa Malacanang na ano, gusto mo rin talaga, pati si Lisa,
pati kayo ni Romualdez. Kayong tatlo, pamilya, what is the purpose of this People's Initiative to amend the Constitution? Alam mo, ang totoo lang, gusto lang rin ninyo mapahaba yung panahon ninyo sa Malacanang. And just what I said yesterday, itong mahirap sa politikon mga Pilipino, once they are elected, karamihan, except for a few, siguro wala, ang isipin, pag nakaupo na, kung papaano gagawin na para sila tumagal sa pwesto. Your father and ikaw, hindi talaga nagkaiba. At sumusunod ka talaga. And I said that if you continue, if you do not stop this nonsense, you will go out of Malacanang the way exactly when it happened during your father's time. Maniwala ka sa akin. Huwag ka mag-asa niyang sa military na sa iyo yan. Hindi sa iyo yan. Pagdating sa panahon magkagulo, they have to intervene because there will be bloodshed. And of course, you have to keep order in this country. Pero ikaw ang nag-umpisa sa nagulo, hindi kami. Ang inyo lang naman is side by side, presidential, Republican, presidential type of government, i-immerse niyo. Tapos, existing yung mga officers, so, ang speaker, si Romualdez, he becomes the prime minister. Ikaw gawain ka lang ceremonial president. Tapos, after a few years, kung hinog na yung anak mo, gusto mo nang ipasok na naman. Yan ang nakaproblema, ma'am. Huwag ninyong gawain yan. Ferdinand Marcos, huwag mong gawain yan kay pumalpak kayo dahil dyan. Milagro na lang na binigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoong Diyos na maupo lang naman sana ng madaling panahon and to redeem your name. You are not doing anything to redeem your name. You are there, nagkakalat ka, and maybe suffer the same fate. Hindi mo talaga madala. Maniwala ka. Take it from me. Kaibigan tayo. Kaya ayaw ko nga sanang bitawan nung mayor ako. Sabi mo ngayon, mga PDEA, ang PDEA, wala raw record. Itong mga PDEA na itong mga ugok na to. Sino ba nung gagawang PDEA magbigay ng... Ikaw ang PDEA magbigay. Sir, ito yung record mo doon sa narco. It is natural that they will refuse to give it to you. But anyway, hanapin ko yon, hindi ko man tinanggap yon, pero hanapin ko ron, as soon as it comes into my hands, I will release it. But when I was mayor, lumapit sila, because they're worried that you are a Marcos. Sabi nga nila, paano to sir? Sabi ko yan, ano? Tabi mo yan. Baka yung record, tinabi na talaga. Pero alam mo itong mga military, hindi naman tinatabi lahat yan. Nag-iiwan yan ng copy nila for their protection. Nandyan yan. Maghintay ka lang. Yan ang problema. Hindi sa kita tuloy, hindi na ako yung balita ko, ito ba si Lisa,
Hindi ko ito kilala. Wala, hindi ko talaga. Total stranger. Pero nung mayor ako, nabalitaan kong galit siya. Kasi ito si Bong, lumapit sa akin, Bongo! May galing request daw nila, I do not know if it's Ferdinand Marcos o Lisa, gustong Department of Agriculture Secretary. Sinabi ko, Bong, sabihin mo na kaagad, right at the start, hindi ko pwedeng kunin yan kasi drug addict yan. Huwag mong isali yan sa kabinete ko. Kaya noon, nung tumakbo ng presidente, nakipag-usap sila ni Inday at nagkaroon sila ng unity team. Tapos, Inday was the running mate. Nakita naman ninyo ako, ang anak ko, running mate ni Marcos. Hindi ako sumusuporta. Nagkampanya lang ako sa anak ko, but I never mentioned the name of Marcos for president. Why? Kasi alam ko, bangag. Dalawang beses yun sa Agriculture Secretary, pati yung suportahan. Hindi pa rin yun. Magtataka. Ng anak ko, running mate niya. Hindi naman ako nag-isang salita paski dito sa Davao na suportahan natin. Yun ang mga corrections na dapat kasi pag hindi, baka maging totoo. You know, a lie repeated 1,000 times, baka maging totoo. Dito pa lang supalpalin ko na kayo. Pero yung PDEA na yan, may naiwan. Huwag kayong magtaka na PDEA walang ibigay sa kanya. Kung presidente yan maghingi sa sarili niyang derogatory report, ibigay mo? Siyempre, magsabi talaga wala. Tingnan mo, pag nawala na si Marcos, di ba maglabasa na naman yan? Lupuhan yung PDEA. Kailangan daw, may prueba kayo. Sabi ng speaker. Prueba. It is not me who will prove. Hindi ako ang tumakbo ng public office. It is an accusation against him from the public. Bakit ko iproba? It is for him to sit in the Luneta Park, pagpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako, o sige, pati ako, pakuha siya ng blood test. Yan, that is how the way it is disproved. Hindi marunong ang sila yan sa public office. May accusation sa iyo. Then you have to disprove it. It is not for me to prove it. Hindi naman tayo party litigants dito. I am not the plaintiff and you are not the respondent. Ano ka man? This is governance. Pag sinabi, Mayor, balita namin, magdanakaw ka. Hindi totoo yan. At matakbo ako, malinis ang budhi ko, ganito. Then, try to disprove it. It is stupid for them to suggest that I prove it. I am not a public official. But that, itong si Bongbong Marcos, drug addict, has been there since at the beginning of his term. It is going around the country at alam ninyo na ganun ang biruan. Huwag na tayo magbulahan. Bula-bula pa.
Alam man ninyo na lahat nagsasabi, pati military nagsasabi. Mayor, So are you challenging Mayor Let to... excuse me. Mayor, Let us allow our mayor to finish his discourse before we open the forum for questions. Alam mo, wala talaga kaming away ni Bongbong. Wala akong nakita sa kanya worth na fighting for. Wala, mabait eh. Doon nga ako nakasabi ko, I dread this moment that it would come to say it in public. Na noon, sabi ko, nagdudruga siya, sinabi ko na yon. Na hanggang ngayon, we have a sitting president who is a drug addict. Now, how can you now rally the people behind to observe the law, pati yung mga PDEA, pati yung mga police, pati yung military? How do you expect people now? And may I ask the President, bakit ka pumunta ng Germany right before the campaign? Bakit ka na pag-rehabilitate doon? Hindi ko rin sinasabi nagpa-rehabilitate ka ng drug. But bakit ka pumunta doon at pumasok ka ng rehab center? Mr. President, ang amin lang naman sana, sinabi ko naman sa inyo, si Lisa, ikaw, pati si Romualdez, ang politika ng Pilipinas, kayo lang ba? Did you consult the people? Nag-conduct ba kayo ng public hearing itong mga congressional districts? Sound off kung anong gusto ng tao. Wala eh. Basta pagdating noong decided na mayroon ng ampera sa Congress, walang limit yan. Kung magpa-imprinta bukas ng si Romualdez ng isang truck na pera, he does not care about how the value of the peso would go. If it is, there's enough reserve to prop up yung papel na pera. Hindi maganda eh. Nandiyan yan sila sa kanila. Kayong tatlo, you decide to shift to a parliamentary. Kasi itong Congress, binibili naman nila, pumapayag naman ang mga putang ina. Well, of course, except sila, Barong, yung taga Davao, sila Ungab, hindi talaga pumayag yun. So, yun lang ang sentimento ko. By the way, there will be a sort of a regrouping in the political arena dito sa Davao. It's still in the works. Pero si Congressman Alvarez ang titignan ko, siya magdala ng partido. Matanda na ako. Ito siya, bata pa. Kasal lang nga ito na panglimang asawa. 5 lang. Kasal lang. We will
try to figure out na we can be at least yung Davao, kung hindi naman lahat, meron tayo isang boses lang. Pero ako, magprangka ako, kikinig sila. We do not accept people na walang prinsipyo. Governor, kung congressman ka, wala kang prinsipyo, huwag ka lang pumasok. Kung ikaw sa ganun, pagdating ng pera, mahirap yan. Ito naman PDP, as you said, it's more about thing, but ang PDP has nagtataka ako nitong PDP sa Cagayan, June, the birthplace of PDP. Nandoon yung mga mautak ng sila Pimentel. Would you believe it, isa lang ang PDP na konsehal nila. So, one day we might visit. Pero yung mga yung leader, hindi ko lang sabihin mo na sabi nila, okay kami, we'll join. So, we leave it to... Ito ang last namin. Kaya ko si Bebot ang pinapadala ko. Because si Bebot Alvarez, siya yung talagang pinakauna nagpalakad ng mga papel about the desirability of Mindanao seceding from the Republic of the Philippines. Siya yung nanguna talaga. Kaya ko siya nilagay dyan so that we can pursue, because by this time he would know the verbitalis. It would not be hindi naman rebellion, hindi yan sedition. There's a process in that. I think before the UN, where you would gather signatures from all sorts in Mindanao, magpirma, verified, under oath, in the presence of so many people, decide that we want a separate. Kaya kung ganon lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Lahat, nandito man sa atin lahat. We all give our resources to them. Wala man ang Samar, ang Cebu, wala man nagpadala sa atin ng saging. Tayo man ang Mindanao is rich. But of course, kung mag-separate independent to, at magpuntahan lahat dito ang Pilipino, then it's gonna be a big problem. So, on its growing years, you have to restrict. But you can come. Mga taga Luzon, Visayas, we will not deny you, Filipino. Pero, hindi naman, not really hindi naman passport. Kunting lang yung ibigay na card. Kung mag-independent tayo, kung kayo ninyo, ako gusto ko na. Nagsawa na ako sa ilang presidente na kasi from one glory. Wala nangyari sa Pilipinas. Angat, no? Wala nangyari sa Pilipinas. Kaya we'll try to make a political party. Ako, in front of Bebot now, I would insist na kukuha tayo ng mga partido na mga party mates na at least may, hindi naman yung prinsipyo the highfalutin thing mo. Marunong magtingin.
Saka hindi yung convenience na isang liparan lang dito. But I do not really, wala akong masabi dyan sa mga congressman na pagkatapos for PDP yan, pagkatapos takbo na kaagod doon sa lakas. Okay lang. Pati yung mga tao ko, ubos. Pero yung anak ko, pati si Ungab. I understand. Pero, kaya sabi ko, hindi tayo magkaintindihan. Is this a secessionist movement, Mayor? Again? Is this a secessionist movement because you wanted to cut out from... No. It has been, it is not a Sobrosa thing. Hindi yan by whisper. Talagang openly yan. Bebot has been going around, convincing people. Pero kami, alam ko, maganda yan, pero hindi pa, wala pa yung dumating yung, ano talaga yung, nakita na natin yung, baski na anong gawain natin, wala tayo. The next president again will be as lousy as the old. We cannot, may ano tayo, may at stake is our future and our children. So, separate na lang tayo. Sir, will this endorse a new president, sir? Ha? Will this endorse a new president, the new party that you are... No, wala na ako. Retired. I will just be an advisor. At kung may itong matuloy man itong Mindanao, I will not run for any public. Who is a possible runner, sir? Candidate? Ako? Can you, if not you, who is the possible candidate for the Well, bahala kung sino nandito, mga politiko, mag-convince sila, malinis, walang bilihan. Wala mang, Okay, can we entertain question from Edith Regalado? Mayor, two things. One thing is, are we seeing the end of things that after your declaration Sunday night, COMELEC suspended the acceptance of the PI, and then another one is yung Senate came up strong in their position, and then are we just seeing the start of things to come? Di kita nakuha. Sino itong si Tuting? Two things. I said two things. Two things. Oh. I said two things. One is the are we seeing the start? I was thinking that you are relating somebody named Tuting to him. Mahina. The second question is, what do you think would be the worst that they could file against you? I think the most is libels, because of what you did last Sunday. Hindi ka naman kayo pwedeng i-restore. What would they file against me? Freedom of expression. I was talking of public interest. That is a subject that is sacred. I am a citizen of this republic and I should worry. Hindi naman sabi yan, but freedom of expression. And what is really telling is that I was talking of changes in the constitution of my country. Paano kaso? Anong kaso? Bugok ba sila? They cannot order you arrested naman. Puta, sipain ko sila. Pati yung ICC. Ako, I would like to tell this to Mr. Marcos. Sir, bitawan mo yung ICC. Huwag mo akong tulungan dyan. Ako na ang bahala. Kasi pag mag-Mindanao State na, si Alvarez na magtago sa akin dito sa Mindanao. Totoo. Dito sa Pilipinas, makapasok sila. How about Mindanao Republic?
Okay, Randy, yes. Sir, Congressman Romualdez seems like warning you, do not throw stone if you're living in a house of glass. Yun ang pagkasabi niya. Sino? Ni Romualdez, huwag kang babato ng bato kung ang bahay mo ay gawa sa glass. Eh, ang problema, ni pahat lang itong akin. Hindi ba dito? Babalikan ka kasi konting respeto daw sa Pangulo. Lahat tayo pa yung magkamali. Ano ilabas niya? X-rated na humihindot ako ng babae. Bakit? Hindi siya marunong? Turuan ko siya. Ano? Nagdakaw ako? Putang ina. You can reach the heavens na mayor ninyo ako for 23 years. May nakita kayong improvement pambahay ko, sa sakyan ko, pati sa panano. Ako ba'y nagpunta ng abroad? Hindi nga ako ayaw ko pumunta ng nakapunta ako ng abroad dahil duty ko nung presidente ako. Pero sabihin mo mag-abroad gastos ng gobyerno. Maggastos ka ng aeroplano sa gobyerno, manood ka na ng F1. Eh, kung anong gusto mo, maglipat ako sa Hong Kong, maganon lang ako, tapos balik ako. Mahilig man ako magganon. Masaya kayo niyan? What should we expect pa after this, Mayor? Again mo. Ah. What can I expect? What should people expect after this, after Sunday? Kasi nabulabog eh. Look, ako ayaw ko talaga makipag-away kay Marcos. Let me state this again and again and again. Si Marcos mabait na tao. Alam mo, makilala mo si Marcos, hindi makapatay ng langaw. Totoo yan. Hindi siguro kaya gano'n yan. Yung mag-init ng ulo, putang ina ka. Yung kaya mo yung ako, may langaw, may lamok. Marcos, but the problem is, yung ideas ba na lumalabas, asawa niya, pati kay yung pinsan niya, sila lang ito. Ano, you tinker with the Constitution na tatlo lang kayong mag-usap, plus the congressman na ito'y pinahinto nila. Binigyan sila ng 20 million. Papirma ng papirma sila, bigay ng bigay. Ito namang Comelec, kayong Comelec, you better shape up. Tanggap kayo ng tanggap, tayap ng tanggap. For what purpose? Eka nga, tanongin ko kayo. Sabi niyo, dumadating na yung ano, so we are accepting. Para ba? I-file ninyo? What is the legal purpose of you accepting the unverified signatures submitted by the congressman or their men na binayaran ng 100 pesos? You know, Comelec, pag ginamit mo ang pera, tapos i-bribe mo ang Pilipino
for him to sign a document, whether hindi lang lalayo yan, that is bribery. That is fraud. Makukulong tayong lahat dito o magkagulo tayo. Tandaan ninyo yan. Pera ng tao, doon sa signatures, alam ninyo yan. Why don't you find out? Trabaho ninyo yan eh. Ninyo yan to validate. When do you validate? Kung nandyan na sa inyo lahat, kaya ninyo yan? Isasahay ninyo ulit. All you have to do is to maghanap ko ng mga tao doon. Ano ba nangyari dito? Ito, nagbili ano. What was the Failing to do that, that is in neglect of duty, a remiss. Pati kayo masasali dyan. What was the PI already? Excuse me, Edith. Yes, we'll entertain the question here. Go ahead. Good evening, Mayor. Yes. Sabi ni Trillanes, dapat daw, matapos nung ininsulto, pinagbintangan, ang presidente nung nagdaang rally, dapat mag-resign na daw si VP Sara as Education Secretary and as Vice President as delikadesa. Si Trillanes, huwag mong pakinggan yan. Kasi ang mismong military, hindi nga nakikinig sa kanya. Ang may naiwan sa kanya konti, yung mga classmate niya. Alam mo, sa totoo yan, Trillanes is a simpleton. Walang idea, sige bitaw-bitaw ng salita, hindi niya alam ang batas. Basta kung ano lang yung stock knowledge niya na pag-aralan niya noon. Bubo itong gagong to eh. Ito ang typical na tinatawag ng mga Tagalog na turpe. Hanggang walang utak to. Walang utak to. Huwag kang makinig dyan kay si Trillanes. Mga military, hindi na nakikinig eh. Tanungin mo yung mga, karami itong military, magtanong kayo. Hindi na nila pinapansin yan. Parang expelled na yan siya sa ginawa niya doon kay Reyes. Pero man tao, pinahiya niya tapos nagpakamatay si Reyes. Do you think that could sit well with the PMAers all over the world? Ang akala lang niya, he was doing a heroic duty. Mga Trillanes, parang ano, sino ba? Sino bang iyakulong kay Trillanes dito? Wala mo po tingnan mo yung masabi based on my track record. Ang ano niyang you know my track record. Anong track record ng putang ina ka? Nag-mutiny ka, tapos pagdating ng pulis, nag-surrender ka. Akala ko ba matapang ka, magpagkamatay kang yawa ka? Buti lang, hindi ako na pulis doon. Putang ina, binaril kita. Bayabang na. Sana ang nanay niya, nakikinig, sabi mo, badlungan na imong anak. Nagkakalat sa mundo eh. Was given that opportunity to run for President Nanalo because of the sentiments against Arroyo. Sige, magtakbo yan siya uli. Tignan mo kung paano ko babuyin yan. Liksunin ko yan sa butang ina. Doon sa harap niya. Akala niya matapang man siya. Doon na kung salita sa harap niya. Ugok, akala niya PMA siya ng antigas. NPA trained ito. Siya PMA, ito NPA. Okay, yes. Mayor, may gabi. Laro mo lang namo, katong istorya ni President Marcos about Fentanyl.
for the record, wala ba epekto sa imuha on your body, mind, ang fentanyl? That was 8 years ago. Iban daw ang fentanyl, makaadik daw. Usa sa imuha, karon, wala ba epekto sa imong panlawas, panguna-una ang fentanyl? Wala man ang akong addiction, wa man gud mawala. Nga fentanyl pero wala man to. Kasi ang addiction ako o basing no, babae. Mo may tinuod na. Kaya mo taga Davao, nakita mo. Nakita mo na ako, ingon na. Kalabi. Second, Mayor, you've mentioned about the Mindanao independence. I remember it well. Sa una, yung panahon ni Caloy and Pimentel, nalaga nito ipakita sa una. Movement. Movement. Mindanao Independence Movement. And laanay anthem para sa Mindanao. With this thing right now, nalababoy na una-unaan, nabubuhat ko as a presentation kung sa may Mindanao sa flag sa Pilipinas and everything. We, since I have publicly acknowledged na gusto na ko si Bebot Muhed sa mga Davao grouping, not necessarily a party, mag-istorya mo, then we would listen to him. Kasi may nakibaw sa webwitan. So, papel-papel pa sa ito, basa mo lang. So, what would you, saan tawag na ito ani Mayor? Political party or movement? It's a movement. It can be a political party. Pag naanay gobyerno, then we will have a political party. But the movement to start ang makinarya para mulihok na towards independence, there's a process. Mato pa o dili ta ba kaingon nga kitay mag-report mo si Zid ana madugo yan, patay tayo. Punta tayo doon sa United Nations. Then we'll file a petition, probably yung mga taga Mindanao o signature campaign lahat. Yung tarong talaga ba yung tinuod. And if whoever is in charge there would say that okay, let's have a plebiscite. O kung magsabi lahat na taga Mindanao, alis kami. Okay, tayo na. Kayo, ikaw, kung hindi mo gusto, lumipat ka na lang. Umalis ka na sa Mindanao. Pagbalik mo, hingihan kita ng pass card. Pass. Hindi, visa. Nanay passport. Taga saan ka man? Sa probinsya mo? Ha? Tatanong, North Cotabato? Mindanao, Yapon, no? I'm just going to correct some facts that you cited. Pimentel has nothing to do with the MIM. It was Ruben Canoy. Okay? Sir, now may timeline. The only reason, remember this, do not misquote or dagdagan ninyo or tanggalan ninyo. The only reason na bakit kami talagang disappointed is ang pera ng bayan. Putang ina, sinasalsal nila, inuubos kung anong pinaggagawa. Ang magtaong bayan, pobre pa rin. Yang bilyon na yan, kung itinapon yan doon sa public, baski na sa bahay, pambahay na lang. Walang limit ang ano nila. Sabihin namin, sa inyo. Sa amin, alam namin may pera, pero putang ina, wala akong, I would not have a good conscience na gamitin ko yan sa ganong pamaraan. There is always money.
There can never be a government without money. Meron talaga yan. Meron sa amin yan. We had the opportunity. Ang problema, were we willing? Kagaya nung aking federalism, hindi man akin yun. That was a platform. Pero naglagay ako ng komisyon. Pinag-aralan ko, hindi ako, sila lang yung pamilya eh. Sabi ng komisyon, not the right time. Kasi alam mo bakit? Federal dito, federal doon. Dito may bakbakan sa Hulo. Dito sa Cotabato may Lanao. Dito sa Bicol, mga kriminal. Pero kung kami na sa Mindanao, kausapin naman namin lahat. Pati na yung mga Moro. Sila talaga ang dapat manguna. And we will give the Moro almost lahat equality. Lahat. Pati sa gobyerno, everybody will participate. Mga muro naman ugali namin. Muro rin talaga ako. By blood. Ito si Bebot. Kalaban, ba siguro ba ito? Right. Programa naman namin to. Oh, bakit kaya natatamihin? Sir, Okay, sige, Ruth. Mayor, saan hahantong yung bangayan ninyo ni President Marcos? Pangalawa po, iklaro ko lang, are you asking or challenging the President right now to undergo a drug test, Mayor? If you'd insist in the fentanyl, that was 8 years ago, tapos na ako dyan. Sa operasyon ko yung, di ba, noon kita ninyo ako, Mayor, ako umating ako dito, naka-plaster cast. You remember that? Yun. That was the last time. After 2 days, wala na. Sabi ng doktor, wag na. Kaya ngayon, gusto niya itong fentanyl. I will challenge him. Luneta Park. Oh. Dalawang kamay. Iyo. Mayor, can you elaborate on what you mentioned? Dugay na tayo ang kita. Abang dire-dire. Mayor, what you mentioned about the president going to Germany, ano pala ginawa niya? Going to? Germany. For the... Ay, ako tinatanong siya eh. Ako natanong. Just before the election, many months before, went to Germany for a rehab. Nagpunta siya sa Germany bago lang, di ba? Nagpunta sila sa Germany, di ba? Why Germany? Hindi naman ito lalabas sana kung ano muna, let the DILG Secretary conduct a study by makikinig sa lahat. Hindi yung tatlo lang kayo dyan sa pamilya. Ito bayan natin. Bayan ko, bayan mo. Bayan mo. Papayag ka ng ganon.
Kung hindi ako nag-rally, malaman ba ninyo itong putang inang kaputahan ang ginagawa nila? Kaya sabi ko nga, walang oposisyon eh. That's what I've been telling. Akala nila, nagbibiro lang ako na parang desperate ako na out of circulation. Putang ina, retired na ako, ayaw ko na. Kaya walang oposisyon. Tignan mo kung hindi ako nag-rally, hindi lalabas itong kalukuhan nila. Walang Pilipino tumitindig. Ay, si Bebot na una doon sa, ano niya, and good that he came over also to participate. It boils down to medyo mabarato lang ito. Sa ibang tao, wala yan, salita lang yan. Pero kami ba? It is a matter of principle. Diyan kami magpakamatay. Diyan ako mamatay. Sa totoo lang. Patayin mo ako dahil yan. Bihin mo mag-surrender ako. Utang yun. Barilin mo na lang ako. Magsalita ka rin. Anong question mo? Ma-question mo siya, uy, baka may tanong. Ano man yan, pwede man yan. Pilipino ka, God. Pwede ka magtanong, magtanong ka. Hindi siya magtanong, It's Mayor, your kung time. kailangan pa magkaginitubig. It's your time. You ask the president, nandiyan ako. Ang mga tana mag-mind. Pero, okay, guys. Ikaw ang ginagamit mo. Hello. Mr. President. Sige. Sige. Mr. President. Dennis. Duha akong pangutana sa imo, Mr. President. Una, naano man dahil kay Murabag, nagduda ka na nga si Presidente Marcos bangag na. Unya, murag wa kami tambag kang Vice President inday nga dahil kanang ikaw gigagag Presidente ayon na si Kwan. Sa imo nga pahin ganong gisugot ka na ang imong palangga nga anak. Di ko maghilabot sa decision Inday. O nakaila ka sa karakter sa akong anak na buhay. Opo to. Yung isa pa yon, yung kinakalkal yung firearms sa amin kung magkano. Naririnig ko eh. Tumawag yung EPO. Pinapacheck. 500 yung baril ko. O sabi ko, tapos, wala man akong baril dyan sa bahay ko na walang lisensya. Kaya alam ko yan eh. Kaya, alam mo noon, kung kalaban ko si Nograles, maano yon, malikot yon. So, yung lahat ng baril ko, pati yung maliit na baril, lisensyado yan. Kaya ang kinuha ko para ano ako, kasi mahilig ako sa baril, pinarehistro ko lahat nasa krami. Kaya sila sa tanong-tanong, marami kang baril. Putang ina, tignan mo sa krami. Collector yan. Alam mo bakit marami yan? Kasi matagal akong mayor. Alam nila mahilig ako sa baril. Long lahat ng mga kilala ko, magregalo sa akin ng baril. Kaya dalhin ko doon, sabihin ko kay Bongbong, i-rehistro mo ito doon sa takarehistro lahat yan. Kaya ganun karami. Hindi ko binili lahat yan, regalo ng iba yan. Pati yung may mga puti na gustong makipagbisita sa akin dito, magdala ng baril, may papeles, ibigay ko kay Bong, rehistro niya. So, walang akong mga wala akong baril sa bahay na hindi rehistrado. Sabi nila 500,
Si Bong mo yung register, hindi ko na alam, hindi ko na nga nahawakan yung iba. Is there a chance na gamitin nila to para against you, Mayor? Collector's item man yan, it's allowed by law. How can you use it against me when the practice of giving a collector's license is allowed by law? Paano gamitin yung batas yan eh? Yung iba, 2, 3 lang. Kayo, bigyan isa siguro kay duda sila sa iyo na. Yerso man ayaman yun. Mr. President, another question. Doon ako napikay. Alam ko may nagtawag yung police sa akin sa krami. Sir, tinicheck. Sabi ko, ibigay mo lahat. Buksan mo ang... Mr. President, kaning ikawas karon nga the President is addict. Kaning na ba itawag ni mo nga Presidente, kabalaka kay mo file mig impeachment kon. Pwede na ba na? Murag ko ano ba? Pwede na ba na nga ground nga murag ginahinay nanay mo file o You know, flower lang impeachment. You are in power. Ilan ang railroad kwarta mga congressman. I love that. Pila na may congressman nga ng di prinsipyo? Okay, let's have a question from Kim Pan. Yes, Mayor Meng, is it not alarming that the public now is given an additional 12 billion peso budget for the year, wala pa namang election, that is on top of the initial 2 billion peso allotted to Comelec? I think the former speaker can also attest that it's not normal for the same agency to be enjoying the huge amount of budget for a year that has no election-related activity. Well, it becomes hazy. Kaya nga, itong si Romualdez, bigay na kaagad yung pera in preparation para walang hits na pagdating doon sa mga signature. That's what he thinks. But you know, you have to contend with the Supreme Court because I am planning also to file a petition in the Supreme Court as a lawyer. Alam mo lang, di ba ganun kadali yan? Magkasabit-sabit talaga tayo na. For what, sir? Petition for what? Petition, sir. Well, we have to stop them from getting crazy. Give up naman daw sila, Mayor. Di naman daw nila idayon ang People's Initiative. Do you believe in that? They're telling now. Fuck me. Wala ka dyan sa mga bulador na. So it's not the end of things yet. You have not seen the end of it. Come on. What would be the end of it? Alam mo, well, hindi man tayo pwede mag-away-away. We cannot go outside with bolos and guns and start shooting and but there is you know, the Constitution says the armed forces should protect the Constitution. I am asking you now at this early, para hindi tayo magkagulo, huwag na ninyong hintayin, try to assert and protect the Constitution. Okay, lady? What is your reaction to the statement of Mayor Basketball and PBBM to resign? Can you speak louder, please? What is your reaction to the statement of Mayor Basketball and PBBM to resign? Resign. Reaction, statement ni Basketball. Resign nun si Marcos. Resign nun si Marcos. Well, si Basti, siyempre, galit yan.
Kasi kapatid niya nandyan eh. Kung tanggalin mo yung konstitusyon, sana pulutin si Inday. Yung kay Basti naman, sentimento, it's a brother to sister. Paborito ni Inday si Basti. No, tanggalan mo ng tao ng trabaho, si Presidente. Meaning to say, Inday is not running this coming 2025. Aywan ko, hindi ko talaga mabasa si Inday. Bahala na siya, wala man ako. Retired naman ako. Sila lang magkapatid mag-uusap. Kami ba sa Davao, it's really an irony that I was one of those against dynasties. Pero nangyari kasi niyan, alam naman ninyo, kayo, nandyan mo kayo kay... Noong nagbitaw ako sa mayorship, ang mga barangay captain naman ng si Inday sir, ito si ano na lang, hindi sir, si Inday. Oo, di napilitan ako kasi yun, si Inday. Pati gusto ko rin, ako ginusto ko rin talaga para ma-maintain yung grip sa syudad. Hindi pa masyado stable. Tapos, election, so ngayon, si Basti na naman, mayor. Okay man ang Davao, wala man ang nangyayari. Wala mang hold up, wala lahat. Okay. So, if you think na yung mga Duterte sakto na, it's sufficient for ngayon, kung nagkagulo, litsi-litsi, nalakawan dito na, you have every right to change them. Pero ang akin lang naman, wala naman kayong nakikita ng disiplinado naman. Itong mayor tahimik lang. Ayaw mong, ganun talaga. It's his nature. So for as long as the city is run peacefully, clean, order, okay, let's give a respect to our Mayor President at this point. Maybe we can solicit a word from Congressman Alvarez. Hindi nyo tinanong si Congressman. May tanong ako, sir. Sikat pa naman yan. May tanong ako. Okay. Yes, sir. August 22, 2006, when there was a successful gathering of all the local government executives per initiative of your leadership, speaker, sir. Ginawa yung forum na yan sa Bukidnon. The last executive to arrive was Mayor Rodrigo Duterte. Kasabay pa tayo sa isang Hilux nung bumalik ka sa Davao. And there were about 98% attendance of all the local chief executives. Ngayon ho ba, granting we have the same direction as like that of Mindanao Initiative, can we still gather the same kind of support? Sa akong tanaw, no, to be honest about you, pag ma-explain lang o maayo ang objective sa mga local executives, I think we can gather more than that. Yun ano yung magod. Kaganina, ipangutana kung katong decision, kung dili pa bloody, no. Let us take the case of Singapore. When Lee Kuan Yew and the other leaders in Singapore decided to secede from Malaysia in 1963, 64, and 65, wala may bloodshed. Wala. It was peaceful. Istorya sila Kuan, no? Na si Lee Kuan Yew allow us to separate from Malaysia.
because maybe in the future, we can help you. So, ang nahitabo, we all know, Singapore tanawan ni. What is the size of Singapore? Exactly as small as Siargao Island of Surigao del Norte. Yun analagad ako. No natural resources, no agriculture. Even the waters of Singapore is imported from Malaysia. Had Lee Kuan Yew and the other leaders then not mustered enough courage to separate from Malaysia, maybe until now, Singapore is still a part of a third world country. But look at Singapore now. Asang Singapore? First world. First world. Karon, i-compare nimo sa Mindanao. Ang Mindanao, daghan og kuan, ay natural resources, agriculture, may mga tao, no? There is no reason why an independent Mindanao country will not succeed. Wala reason. Ang asset lang sa Singapore isa, good governance. And we have a lot of leaders in Mindanao nga maayo sa hibalo magpadagan og gobyerno. Could I follow up, sir? Yes. Do you think this will get the support of service movement, can get the support of the ordinary Filipinos living in Mindanao? Those who are Ilocanos, Bisaya, Ilonggos, Bicolano's ang proseso nato hindi dili shortcut ha. We have to take the pains of explaining. Pasabto nato ang katawan ug maayo. Pasabto nato. Naaman sila nagpuyo dire sa Mindanao. Naturally, gusto ka nga ang imong mga anak na ay kaugmaon. There is no other way for Mindanao to rise except to chart our own destiny. Congressman, follow up now, sir. Yes. Yes. You started talking about the Mindanao independence during the Guardian Assembly in Mato last December yata yun. Yes, Sabi niyo, iikot kayo sa buong Mindanao. Yes, O, correct. nakakuha na ba kayo ng support, sir, sa mga local executives? Honestly, wala pa ako makasugod og tuyok sa Mindanao. Before, yung tuyok ko, I was with Ruben Canoy and Colonel Alex Noble. But now, recently, wala pa ako katuyok. But I intend to do so since this is my last term in Congress. So, pero may mga support na, sir, na nag-signify na support ng mga... Ang grupo namo sa una, intact gihapon. Nagyapon. Ang grupo meaning to say yung Mindanao Republic Group. Yung One People Mindanao. One people lang natin. Oh, yun. Ano yung guda? Wala man tayo question Pilipino man tantanan. Ako na ako igsuon sa Manila. Nagpuyo nga to. Sila, mga Tagalog na angari. Walang problema yan. Ang problema, it's not the people. We can always make arrangements kung paano tayo magkasunduan. Ang problema, yung pera, yung taxation, pagbili mo ng gatas, nakapatak na yung buwis dyan, padala lahat yan sa Manila, tapos sila lang ang Congress. Ngayon, nakita mo si Romualdez kung paano waldasin yung pera. Anak ng para kami mura taga-contribute nga itong kwarta nga, o sige, kaligo mo kwarta nga na, unya kami dito, kailangan kami ng mga projects, dagang dalan, wala pa masimento, eskwelahan, ang muro, kailan pa ito maging makatikim ng medyo kalayaan nila.
Moro hindi naman interesado makipagbarilan. Alam mo nila maubos tayo kung ganun. Kaya naghihintay lang sila ng panahon na baka magdating. Kaya alam ko mga kapatid kong Moro, magkaisa tayo. Gawain natin yung Mindanao. Kasi kami, alam mo, ako kay lola ko, hindi man ako saling pusa rin ako, pero Mindanaoan ako by blood. Yung nagpunta dito, mga Tagalog, Bisaya, iintindihin naman ninyo na noong panahon na yon, hindi naman namin ginusto na kung talagang pupunta kami mag-away tayo. Ngayon nandito na tayo, wala man tayo magawa. Tapos na tayo nag-away, nagkaubusan na lang tayo. Walang nangyari sa ano. Kaya mag-usap na lang tayo. Sabi ko nga, gusto ninyo, One Mindanao tayo. Paraan natin sa proseso na legal. There is such thing as a body that would hear you petition to secede, and it will mag-survey sila, tapos mag-plebisito, kung manalo, tapos if it's valid, ang sabihin ko man, pera namin putang ina, inuubos itong mga yawa na ito. Ginagastos lang. Kayaman na natin dito sa yung mina nandito, ang mining nandito, yung pinakamahal yung copper. Meron pang titanium. Mr. President, ang secession o federal, iba na. Iba yan. Iba. Secession is mag-separate ka. Separate talaga from the national government. Hindi. Secession hindi ang gobyerno. Mag-separate sila. Separate talaga. Tapos, itong federal, kung gusto mo, unitary, federal. Okay. Biyaran na ito sa magkadiyo. Balikan na ito ang main issue na naimong kayo mo sa kasamtangang gobyerno, sentimento. Pwede ba nga, kaya ba nga madeklara karon nga mo'y tag one nation, one opposition? Hindi. Kaya. Hindi pa kaya. Sabi. Yung korta eh. At saka yung magsige ka one opposition, mga batang na ang pera na maglalaban sa iyo, pera mo. Realidad, Mr. President. Para takot. Bigay lang yan sa mga congressman, kaya sila na tangin niya. But sir, can you define the relationship of the Marcoses and the Dutertes right now? Kasi sa social media, nag-aaway yung supporters ng BBM and Dutertes. Huwag kayong mag-away. Ako, I'd like to urge everybody, huwag kayong mag-away kasi hindi mo kami nag-aaway ni Presidente Marcos. Sinasabi ko lang sa kanya, huwag kayong pumasok dyan. Kung hindi niya ituloy, happy days are here again. Huwag lang yan kasi hindi talaga pwede sa Pilipino. Iyan para kasi pagpahaba nila. So this is like an advice to the sabihin mo na makuntinto ka na lang. Enjoy the remaining years of your presidency. Huwag ka na maghanap ng gulo kaya baka ma-Marcos senior ka. Ikaw ito, ulit mo na yun. So still, unity is intact, sir? Well, to a certain extent, meron na siguro yung because marami na rin kasi yung mga loyalists ni Marcos na calling for the Vice President to resign. Baka out of delicadeza, sisibat niya. Pero hindi yan sisibat ngayon. Kasi parang iniwanan niya si Marcos mag-isa. Pero she will try to fix terms between the two of them. Mag-alis na yan. Okay, excuse me. May ko nun Carol Guedes? Oh, Carol. Mike?
You said that you will file a petition before the Supreme Court. Yes, The COMELEC yesterday suspended the proceedings for the People's Initiative. So what is your course of action? Kaya nga, mapag-aralan namin yan. Not tomorrow, the day after. Pupunta ako ng, hindi, mamutan academic yan eh. Papahiya tayo, bakit ka mag-file ng scrap of paper, sabihin ng Supreme Court niya. What are you? You're trying to clog the dockets na wala namang ano. So, let us see what develops. How sincere is this stoppage? If at all it is. Para, yan lang ano natin. Huminto lang sila. It will stop the hemorrhage. Pati yung pera. Ayusin nila yung pera because yung pera, we will always demand. Paano na yung pera na nagastos na? Part of the budget. That is also the same question being asked of the Duterte clan, right? The accountability for the public funds, for the confidential funds used for the 11 days, 125 million spent in 11 days. It's part of. Hindi naman kailangan yung 11 days, may supervisor ka dito, may superintendent ka. Ganon man yan. It was not intended a confidential fund para iyo. Confidential fund, i-distribute mo yan sa school superintendent, supervisor. Hindi mo kailangan na. Bakit mo hawakan yung confidential fund? Kagaya ko. Dito sa Davao. Pag nandyan na magsabi na ang treasurer, mag-release na ako ng confidential fund. Command conference. Mate, Maynila, ganon rin. Command conference, mas malaki doon. Hindi mo pwedeng hawakan mo yung for what? Ibigay mo para magamit. Sir, of course, you were the presidential candidate and later the president who campaigned on the shift to a federal system of government. You were going to amend the Constitution. That was your promise in 2015. And then you won because of that promise, partly because of that promise also. Speaker Alvarez is here. You had a supermajority. But whatever happened to that federal system? Well, to be prudent about it, I constituted a commission. Sabi nila, it is not the right time. That they had a Federal Republic of the Philippines. Yeah, it is not the right time to do it. Kasi pa yung mga sporadic, may sporadic rebellion pa eh. Ganon, kung ngayon, mo ito, baka ituloy na lang talaga nila ang separation. Okay. Can you walk us through about this plan to, what is this exactly? This is, you said this is not a political party. So you're talking about a movement. What is the name of this movement? Is there a new name for this? Is this Hakbang na Maiso? Wala. We will just forgo at this time yung pangalan. Alam mo pa, pang-arte lang yan eh. We will try to talk to each other. Maybe they can come here or I can go there, cup of coffee. Tapos, if I can gather enough, not really, baski hindi yung malalaking leader. What I need, sabi ko nga, yung mga tao na sayo kay Bebot, kung sakali lang, kung pwede lang, yung mga tao na may prinsipyo, kilala. But how do you intend to push through with this movement, considering that this is pre-election year, in 8 months, there will be filing of certificates of candidacy, and in 16 months, there will be the election. So how can you... Well, he has a political party existing, and I have. Maybe we can use whatever organization that fits us. To push for a federal...
Not at this time. Hindi nga pwede, sabi ng mga military, mga taga-UP, hindi talaga pwede. Because there are sporadic na may rebellion dito, may ano doon. Baka tuluyan ng When we were talking about the Federal Republic of Mindanao. it will come. O ganito yan, Carol. At this time, we have to educate the people about this advocacy of a Mindanao independence. We have to talk to the leaders, convince them why we have to do it. And then, pag okay na, maybe we can form a solid group to push the realization of that advocacy. Timeline, sir. Do you have an idea? Do this in 3 years or more? Depende sa dagan sa panahon. We'll take our time. We'll take our time. We are not in a hurry. Mayor, asan ang mas mahirap dalhin, ang mas mahirap na going into June 2016 elections or ngayon na itong pinaglaban mo? Itong election, kapatid ito? Yung 2016 election at saka ito ngayon na pinaglaban mo. Ito mahirap kasi it's a very touchy thing, emotional ito. Because of the desire of these 4 people only. Ng bisyon eh. Ngayon, kita mo naman ako, retired na ako, but bigla ako nagpatawag ng rally because nobody in the horizon was talking about it. There was no Filipino in Luzon, Visayas, or Mindanao. Cebu, maingay man sana yan. Wala naman nagtindig. So, sabi ko kay June Ibasco, mag-rally tayo. You just announced that. Kung, sabi ko, if we can gather 1,000 o 2,000, okay na sa akin. So that I can just ventilate. Ang pag dito, nagdatingan pa ang mga taga-Maynila. And you said it's going to multiply to other areas. Well, bahala sila. Basta alam nila na kami, mayroon na rin kaming agenda. Pumasok na rin bakukang sa ulo namin. Kasi kung ganito lang tayo, iwaldas ninyo yung pera, putang inang namin, iwaldas ninyo dyan sa mga pamigay-migay ng mga pambili ng boto, putang ina, magsisid kami. Inyo na yan. Sige, bilhin ninyo lahat. Okay, I'll just entertain 2 questions. Go ahead. Mr. President, are you running for president again? No. I am permanently retired. Permanent na yan. Walang halong yan. Ayaw ko na. Pagod na ako, hindi ko na kaya. Baski maglakad ako, natutumba na ako. I'm 80 years old. Hindi talaga 80. Kaya lang kasi yung paik-ik lang ba para para sabihin talaga na matanda na. Okay, sir, last question from me. Is there a possibility for a reconciliation? Kasi si Senator Unasan, parang may panawagan din sa'yo. I think nabasa niyo yung statement ng Unasan. Yes, sabi niya, I want to mediate. Wala pa akong problema. Pero sabihin ko kay Greg, ang demand ko is this. Sabihin mo sa kanya, drop it like a hot potato. And everything will be heaven tomorrow. Okay, that's the last question. As I said, thank you, Mayor President. Thank you, Deputy Speaker Alvarez. Ito lang ang masabi ko, the one last statement. Alam mo kasi, the purpose of this constitutional change is not for anything. It's not even for parliament or the essence of presidential type. It's a mechanism for perpetuation of power.
Diyan ang kalit putang. Diyan lang iwan kayo dyan. Hindi ko yan kayo dito. Have you ever attended Huwag kayong sumambay sa akin. Tula ko kayo sa danan. Sir, pwede ba picture kayong lahat, sir? Have you